Ang ating text po ay sa chapter 12 ng Acts, verses 1 to 25. Medyo maiksi ng konti. So, sino po ang familiar sa mapa na to? Nandito po yung Rome, nandito ang Tarsus, ang Alexandria. Ito po ay mapa ng Roman Empire. So, ito po yung mga country na to ay under ng Roman Empire. So, ibig sabihin, sila po ay sumusunod lamang sa isang directive. So, sa lahat ng mga lugar na to, meron pong tatlo na pinakamalaki. Ito po yung Roma, unang pinakamalaking city. Pangalawa, Alexandria. Ang Roma po ay capital ng Italy. Sino nakapunta ng Italy? Kuya Eugene. Wow, Kuya Eugene, how blessed you are. Sa Egypt, sino nakapunta? Pastor Mike. Pastor Mike. Meron talaga mga pinagpala ng mga kapatid. So, Rome is a capital of Italy. And Alexandria naman capital of Egypt. Antioch, wala siyang na capital of what country, hindi naman po na-mention. So itong mga country na to are biggest cities among all the lugar na nandito, and they are practicing paganism. Ano po yung paganism? Worshipping idols, worshipping apart from our Lord, apart from our God, Jesus Christ, are called pagans. Opo. Worshipping places for the idols. So dito sa Rome, kung maalala po natin, dito po na execute si Saint Peter and Saint Paul. Si Saint Peter po, kilala niyo po si Saint Peter? Paano siya namatay? Kinusify si Saint Peter, pero patiwarek. Hindi kagaya ng Lord natin kasi anong sabi niya? He is not worthy na mamatay kagaya ng ating Panginoon. So Saint Peter was crucified pero upside down. Sabi ng ulo niya nasa baba. And si Saint Paul po dito din sa Rome sa time ni Nero. Okay? Sa time ni Nero, siya po nag-execute sa kanila. So, Saint Peter naman ay pinugutan ng ulo. So, ganun po namatay ang ay Paul pala. Si Paul po ay pinugutan ng ulo. So, ganun po sila kabrutal na namatay dahil sa ating Panginoon. Now, ano naman po ang Alexandria? Second largest city na nagpa-practice ng paganism. Alexandria is napaka-importante po sa history ng Christianity dahil dito po nagkaroon ng mga schools kung saan nag-aral yung mga prominent people like Gamaliel and Joseph from Arimathea. So, yung dati sa panahon na yun, itong mga nakapag-aral dito ng religious schools, sila po yung mga mayayaman lamang po. And sa Antioch naman po, yung pangatlong country na largest na nagpa-practice ng idolatry ay nandito lang po malapit sa Tarsus, mga 5 to 6 days lang naman travel by land or sea. Ganun lang siya kalapit. So, yun po ang lugar ng Antioch. And Tarsus is the homeland of Paul. Home base ni Paul. So dito po naglagi si Paul, nagpre-preach siya before siya nagpunta ng Antioch, which is nabanggit yan ni Pastor. So yun po ang konting history. So syempre yung mga nag-aral sa Alexandria, dito po sila naging naging part sila mga Sanhedrin. So bakit Antioch po? Yung gospel ni Lord ay nag-spread na po. Nag-umpisa sa Jerusalem, di po ba? From Jerusalem, na-spread hanggang Samaria and Judea and to all the parts, the end of the earth nation. So, kailangan nilang lumabas from these places, from Jerusalem, Samaria, and Judea. So, they have to go to that place, Antioch. So, ganun sila zealous na mag-spread ng word ni Lord. Sino nagpunta sa Antioch? Si Barnabas and Paul.
Ngayon, sa preaching po ni Pastor last Friday, doon sa chapter 11, verse 19 hanggang 30, doon po nag-umpisa yung doon po sila nag-start ng preach ng gospel. So ano pong nangyari nung time na yon? Naalala niyo po si Stephen? Stoned to death. So ganun siya namatay. So yung mga believers, nung nangyari yung kay Stephen, nag-spread out sila. So, yung iba nakarating ng Antioch. Yung kanina, nakarating sa Antioch yung ibang believers. Doon sila nag-preach ng gospel. Ngayon, narinig ng mga churches from Jerusalem yung ng mga conversion na nangyari sa Antioch. Kaya pinadala nila si Barnabas. Pinadala ng mga from Jerusalem si Barnabas sa puntang Antioch. Tingnan doon kung paano nang nangyayari yung pag-spread ng word ni Lord, at syempre maging part din siya ng preach doon sa mga tao. And nung time na yon, nung lumalago na ang church sa Antioch, na-realize si Barnabas na he needed help. So bumalik siya sa Tarsus upang hanapin si Paul, Antioch. So kasama na si Paul and Barnabas doon sa Antioch. And they stayed 1 year doon sa pag-preach ng gospel. So ang mga believers sa Antioch, sila po ang first na tinawag na mga Christians. So yan po, ito yung naging points ni Pastor nung nakaraang Friday. Nagkaroon na po ng paglago ng simbahan ng Panginoon. Kasi ito naman po yung will ng ating Lord, to spread the good news, to spread the gospel, to spread about Jesus Christ. So, ang nangyari, here comes our topic today. Di po ba? Lumago na yung simbahan sa Antioch, lumaki na sila, marami na na-convert dahil sa pag-preach ng mga believers at sa pagpunta ni Barnabas and Paul. So, tinawag silang mga Christians. Now, bakit ngayon ang ating topic is stupidity? Ano pong stupidity? Stupid. Stupidity means, sa book of Proverbs, sinawag po siya na walang wisdom, wala kang tamang pag-intindi, wala kang tamang direction, and you are against the Lord. That is stupidity in the book of Proverbs, chapter 21 to 30. Ngayon, sa Jeremiah naman po, ang kanyang definition ng stupidity or being stupid ay ikaw ay isang foolish. Hangal. So wala kang wisdom, wala kang tamang understanding, wala kang counsel, wala kang tamang direction, kung ano nang ginagawa mo, you are foolish, and that you are doing bad in the eyes of the Lord instead of doing good. Clear po? Relate po ba tayo dito? So anyone that is not in the Lord, anyone that is not with the Lord are stupid. Are we stupid? No. Are we not stupid at all? Sometime in our lives, we are all stupid. We all oppose the Lord. We all disobey the Lord. Amen po? We follow our own kagustuhan. We follow our own will instead of seeking the will of God. So we are not stupid. Sometimes, di po ba? So wag tayong manatiling stupid. Wag tayong manatiling stupid dahil malalaman natin bakit there is stupidity in fighting our God. Fighting means we are opposing, we are not obeying the Lord. We follow our own ways instead of God's ways. So, ito pong ating text for today, and meron tayong 3 points. Bakit stupid ang kumalaban sa ating Panginoon? One is, the power of God cannot be contested. The power of God cannot be questioned. The power of God cannot be challenged. Gusto sabihin, wala talaga. The Lord only. So if we will fight God,
we will all fail, like what we will hear today. Second point natin, God's punishment cannot be avoided. So every time we oppose God, every time we disobey God, every time we don't follow God, every time we go away from the presence of the Lord, there is always consequence. There is always punishment. It is certain. Hindi pwedeng hindi tayo daan sa punishment. Hindi pwedeng hindi didaan ng consequence. So it is absolute and certain. Okay po ba? So yon, pangatlong point natin, God's purpose cannot be frustrated. So ito po yung mga related verses niya. Cannot be frustrated. Walang mga kapigil sa ating Panginoon. Tayo lang mawawalan. Pag tayo nag-disobey sa Panginoon, tayo ang lugi. Tayo ang talo. Yung po ang ibig sabihin dito. And we will learn po sa ating mga text anong nangyari dito. Na bakit nasabing to fight God, we cannot fight God because God's power cannot be challenged. God's power is absolute and God's purpose is sure to come. Sa ating sermon today, everyone please listen kasi relate tayo dito. Lahat tayo ay stupid. In one way or another, sometime or not sometime or all the time, we are all stupid in the eyes of the Lord. So we will all learn sa umagang ito. So please, wag po nating disturbahin nating mga katabi. Yung mga gusto nating sabihin, i-reserve natin after ng gawain. Di po ba? Sayang naman. Tapos, after ng gawain, dami nating oras makipag-usap, makipagkumustahan. So, turn off our cell phones para focus pa tayo sa salita ng Lord sa umagang ito. So, the stupidity of fighting God. So, sa verse 1 to 3, now about the time Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Then he killed James, the brother of John, with the sword. And because he saw it pleased the Jews, proceeded further to seize Peter also. Now it was during the days of unleavened bread. So, ito i-summarize natin, no? Sino si Herod Agrippa the First? Siya po ang grandson ni King Herod the Great. Okay po. Siya po yung nag-persecute dito sa Christians. And he reigned, King Herod Agrippa the First, he reigned in AD 41 to 44. By the way, yung from chapter 11 to chapter 12 is AD 37 to AD 44. Ilang years yon? 37, 38, and 40, around 8 years. So 8 years yun, from chapter 11 to chapter 12. But during the pagpunta ni Barnabas and Paul sa Antioch, is only about months ang difference nung nangyari yung event na to. So here Agrippa, marami siyang ginawang, sa history, marami siyang ginawang mali sa Rome. Marami siyang naging utang, nilustay niyang kanyang pera. Siyempre, pag nilustay natin ating pera, pag hindi natin na-manage, it will result to bankruptcy. So tumakas itong si Agrippa, he fled to Israel. And nakulong siya doon. Nakaranas din siyang makulong itong si Herod Agrippa during the time of Emperor Tiberius. Dahil sa mga mali niyang mga ginagawa. So nakalaya lamang po siya nung namatay na itong si Emperor Tiberius. And naging ruler siya ng Northern Israel. And then, time came, sa AD 41, nung naging isa sila with Judea and Samaria. So yun po. So ibig sabihin, hindi magandang image ni Herod Agrippa. So para maging mabango siya sa mga Jews, sa mga tao, he started to persecute Christians.
Kasama na doon yung pagpatay niya kay Apostle James. Sino si Apostle James? Siya po yung anak ni Zebedee na kapatid ni John. Sila po yung inner circle sa disciples ni Lord, kumbaga pinaka-close kay Lord. Okay? So ngayon, pinatay na si James sa kanong kaparaanan by the sword. Commonly before, talagang pinuputulan ng ulo. So yun ang kanyang pagkamatay. So nakita ni King Agrippa na natutuwa yung mga tao, yung tuwang-tuwa siya, and syempre, yung kanyang ego, yung kanyang intention na bumango siya, maging maganda siya sa paningin ng mga Jews, sa mga taong. Naisip niya, i-impression din si Peter. Ayan. And it was the time of Days of Unleavened Bread. So ano yung Feast of the Unleavened Bread? Ito yung 7 days na kanilang pag-celebrate doon sa alis ni Lord sa slavery, wherein kumakain sila ng mga bread na walang pampaalsa. So anong significance ng mga pampaalsa sa bread? Ito yung nag-signify ng kasalanan, impurities, pride. So yun, pinakain sila ni Lord ng mga bread na walang pampaalsa. So yun po, nung time na yun, pinatay niya si James. At syempre sa verse 4 natin, so when he had arrested Peter, he put him in prison. So kinulong niya and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping. Imagine niyo yun. Bound with 2 chains between 2 soldiers, and guards before the door were keeping the prison. So ito yun. Inaresto na si Peter, ano? Tapos, din, inano siya sa mga gwardya. Ilan ang gwardya niya? 4 squads. 1 squad, 4 soldiers. So, ilan yon? 16. So, ang nangyari, itong si Peter, sa dalawang kamay niya, naka-chain sa 2 guard. So, may guard dito, may guard dito. Nakatali siya. So, grabe yung security nito ni Peter. So aside from that, sa prison cell niya mismo, may 2 pang bantay. So makita natin kung gaano ka-secure yung iniisip ni Agrippa na hindi makatakas si Peter. At syempre, balak niya na gawin, na execute si Peter after the Passover. Kasi pag Passover, medyo busy pa yung mga Jews, so hindi siya mapapansin. So para makuha niya yung attention na mga tao, kailangan niyang i-execute si Peter pag hindi na busy yung mga Jews. Alam na po natin pag feast, anong nangyayari? Everyone from other places come to the place, di po ba? So maraming tao lagi pag feast. Feastahan, di po ba sa atin? Ganun yun eh. Oh. So yun, balak nang i-execute si Peter after the Passover. So meanwhile, itong si Peter naman, kunwari ngayon, bukas execute na siya. Ang sarap ng tulog niya. Ganun ba tayo pag mayroong mga troubles? Nakatulog ba tayo? Sino nakatulog ng mahimbing? Si Peter lang. So habang hinihintay ni Peter ang kanang execution, dahil na rin sa panalangin mga ibang believers, nanalangin ng ibang believers na makalaya si Peter. Yun ang pinapanalangin nila. So makita natin yung power ng congregational prayer. Amen po? So makita natin na while the brethren are praying, si Peter ay mahimbing na natutulog. Kahit alam niya na kinabukasan, execute na siya. Anong nangyari after that? An angel of the Lord came to the prison cell. Angel of the Lord means messenger. Okay? Yung anghel. Ngayon, nakatayo siya sa tabi ni Peter. And, syempre, yung angel po ay nagliliwanag dahil sa glory ng Panginoon. Kagaya ni Moses, nung bumaba siya from Mount Sinai,
maliwanag ang mukha niya, di po ba? Kasi na doon siya sa presence ng ating Panginoon. So, nagra-radiate yung light ng ating Panginoon, His glory. So, ganoon din ang nangyari dito. Lumiwanag ang cell, kasi may angel, and dahil nga sa himbing si Peter, kailangan siyang gisingin ng angel. Di po ba tayo pagka hindi ganun kahimbing, patay ang ilaw, no? Tapos biglang bubuksan ng ilaw. Magigising ba tayo? Amen? May gising kahit konting ilaw lang, di po ba? So, anong nangyari? Si Peter, kailangan pa siyang gisingin ng angel kasi mahimbing ang tulog niya. At anong sabi ng angel? Bumangon ka dyan. Pagkasabi ng angel na bumangon ka, yung mga chain na nakatali kay Peter with the guard, both hands, nakatali yun na, bigla yung napigtas. Isipin natin yung gaano kapangyarihan ng ating Panginoon. So, with servensya ng arise, bumangon ka, din biglang natanggal yung kanya mga chain sa kamay. And syempre, pag tayo natutulog, ano mga suot natin, mga pantulog, di po ba? Sa mga lalaki, nakapajama, sa mga babae, iba din. So, syempre, sabi ng angel, magdamit ka, magsapatos ka. Kasi baka naman, syempre, lalabas siyang nakapajama lang, nakahubad pa siguro. So, yon, sinabihan siya ng angel, una, arise, then magsapatos ka, magdamit ka. So, syempre, si Peter, that time, di po ba, mahimbing siya. Naranasan niyo po ba na mahimbing ang tulog din, bigla kayo gigisingin na naalimpungatan pa. Naalimpungatan ka. Nakaranas na kanyo nito? Ako naranasan ko to eh. Mahimbang yung tulog ko. Tapos sabi ng tsuhin ko, may ahas. Umakyat ka. So, kahit hindi ko naintindihan, nasaan ang ahas? Nangyari, narinig ko umakyat ka. Umakyat ako sa medyo higher place. Ganito ang nangyari kay Peter. Nalimpungatan siya sa time na yon. Pero nag-obey pa rin si Peter. Nakita ko yung oras, nagmamadali na ako. So, si Peter, nag-obey siya sa angel. Akala niya na nanaginip siya. Di po ba? Kasi from very sound sleep, tapos bila kang gigisingin, kahit hindi mo naintindihan, bumangon ka, mayroong bomba, tatayo ka talaga, di po ba? Kahit hindi mo alam nasaan yung bomba, anong nangyayari, makikinig ka talaga. So ngayon, nangyari, di ba mayroon siyang gwardiya sa left and right. So, kahit ganito ang nangyari, napigtas yung kanyang chains in both hands kasi may gwardiya. Nakalabas siya ng cell, yung second guard post na hindi na malayo ng mga gwardiya. Nakarating si Peter with the angel sa iron gate. Ang iron gate naman po ay automatic na nag-open. Amazed po ba tayo sa kapangyarihan ni Lord? Amen. Bigla nag-open. Siyempre nakalabas na si Peter dun sa street. Ayun na. Nung nakalabas na si Peter, nandun na sila sa labas, nawala na yung angel. So, syempre, pawala na angel, dumilim na siguro yung kanyang paligid. So, ano nangyari? That time, nagising na si Peter, na-realize niya, nakalabas na ako, sabi niyang ganon. Doon pa niya na-realize na the Lord sent His angel para makawala siya kay sino yon? Herod Agrippa the first, at sa mga Jewish na gustong-gusto rin na makita na siya ay ma-execute. So, syempre, sa simpleng isa kang takas, ang tendency mo is magtago. Di po ba? Ganun ang mangyayari eh. Kasi alam mo, hahanapin ka ng mga authorities. But Peter didn't do that. Kailangan niyang puntahan ng ibang mga brethren. Iba mga followers ni Lord. Di po ba? So, pumunta siya sa bahay ni Mary. Ito yung place kung saan naman yung mga ibang kapatiran ay nananalangin sa kanya upang siya ay makalaya sa prison. So, syempre, may pintuan, knock. Pero mahina lang yun kasi ayun niyang marinig siya ng mga kapitbahay kasi hinahanap, alam mo, yung mga takas ba, gano'ng mangyari. Quiet lang. So, mahina lang siyang nagdanak. Then, itong si Rhoda naman,
ay isang katiwala ni Mary na nandun sa may pintuan na magbubukas sana ng door para kay Peter. Ngayon, imbis na buksan niya yung pinto dahil sa galak niya, sa tuwa niya na narinig niya, siyempre familiar na yung boses kay Peter. So, malang beses siyang naririnig si Peter or meron ng beses na nagkasalamuha sila. Siyempre, pag lagi mo nakikita, lagi mo nakakausap, familiar ka na sa boses. Di po ba, Kuya Mon? Alam mo na yung boses ni Pastor Regina. Ayun. So, knocking the door. So, alam ni Rhoda na si Peter yon. But instead na buksan niya yung pinto, sa galak niya, hindi niya naisip na buksan. Pumunta sa loob. Nandyan si Peter, sabi niyang ganun. Ngayon si Peter naman, on the other hand, nagtataka, ba't hindi ko binagbuksan? Patuloy siya nagnanak. Ngayon yung mga ibang mga believer na nandun, na nanalangin kay Peter na makalabas, ay hindi naman maniwala. Na-shock sila. Ganun po ba tayo? Nananalangin tayo sa Lord. Pag sinagot na ang panalangin ni Lord, parang patay na amis. Sa totoo ba? Ganun ba yun? Di ba ganun tayo minsan? Hindi tayo makapaniwala na nasagutan ng Lord, pero there is still unbelief sa ating part na sinagot na yun ni Lord. Ngayon, hindi sila maniwala. Ang sabi nila, ang angel lang yun ni Peter, kasi yun ang kanilang paniwala dati, may angel. Nang bawat isa ay may angel, na kukopyahin ka yung kanyang image mo. So yun ang kanilang mga belief noon. So at first sabi nila na hindi yan si Peter, nandun si Peter nakakulong, angel lang niya yan. Pero syempre si Rhoda, narinig niya mismo and she has this faith. Alam ng si Peter yon. So syempre pumunta na sila, pinagbuksan si Peter. Ngayon, nung binuksan na si Peter, sabi ni Peter, wag kayong maingay. Siyempre, natuwa sila, nandun si Peter. Siyempre, sa galak, siguro naghiyawan, nagtawanan, parang gano'n. Imagine ba natin, anong ating mga mahal sa buhay na biglang nandyan sa harap natin, di ba? Sa tuwa, sa galak, papalukso. Pero itong si Peter, sabi niya, keep quiet, wag kayong maingay kasi baka marinig tayo ng mga neighbors, marinig siya na nandun si Peter. Siyempre, takas siya eh. So, anong nangyari? Sabi ni James, sabi ni Peter, before siya na umalis, nagtago, sabi niya, dineclare niya sa kanila kung paano siya pinakawalan ng Panginoon. Gaano kakapangyarihan ang Lord at gaano kabuti ang Panginoon sa kanya. Na siya ay nakalaya from the prison. Imagine niyo, dalawang gwardya sa magkabilang kamay, dalawang gwardya na bantay dyan sa labas, plus mayroon pang iron gate. Gaano ka-secure yun? But wala yan sa Panginoon. So sabi niya, sabihin niyo ito kay James. Sinong James dito? Di ba napatay na si James kanina? Naalala niyo? The same James ba to? Itong si James dito na sinasabi ni Peter, ito yung kapatid ni Lord Jesus. Ibang James ito. So sabihin nyo kay James at sa ibang kapatiran kung gaano kabuting Panginoon at ako'y nakalaya na. So itong si James din ang sumulat sa Epistle of James. Siya po ang author nun. So after nun, Peter departed. Nagtago na siya. At from 12, muli siyang nabanggit, I think, sa 15. Sa Acts 15. So yon ang summary natin. So habang nangyayari yun, syempre nawala na si Peter. Nagkaroon ng komosyon. Nagkagulo sila. Hala, nasan si Peter? Wala na, nawala na dito. So, wala ng kanilang preso. So, syempre, si King Herod that time, gusto na niyang i-execute si Peter, pero wala na. Hinanap niya ngayon. At nakita niya na nakatakas na nga. So, sa dati, yung kanilang penalty, pag ang isang preso ay nakalabas, nakatakas, kung ano yung penalty ng preso na yun ang magiging penalty sa guard. So, ibig sabihin, execute din yung mga gwardya. Ilang gwardya yun? 16, 4 squads. So, ganun, namatay sila kasi nagalit si Agrippa at yun ang kanilang law. So, yun, na-execute din silang 16. He commanded to death sa mga guards, and he stayed in Caesarea.
from Israel, nagpunta si Agrippa sa Caesarea. Ngayon, makita natin na ang power ng Panginoon cannot be challenged. Dito, kahit anong ginawa ni Herod Agrippa, in-imprison, dinakip niya si Peter, in-imprison niya si Peter. Ang dami niyang dapat lagpasan. Pero wala yan sa Panginoon. So, makita natin na walang bagay na pwedeng mag-stop sa ating Lord. Walang bagay na mas makapangyarihan sa ating Panginoon. So, anong nangyari? Nagbigay pa si Lord ng angel para maging kasangkapan upang mapalaya si Peter. And yun nga, miraculously, kasi kung sa tao lang na way, kaya ba natin yon? Siyempre hindi. So, miracle yon. Miracle si Peter na nakalaya. So, yon ang God's power cannot be contested. Human power is insignificant compared to God. So, walang pwedeng makalagpas, wala pang pwedeng makalampas pa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And makita natin dito paano maging effective ang prayers. So, join us please sa ating mga intercessory prayer during Monday. Tingnan niyo po kung gaano kapangyarihan ng congregational prayer. Nagpray yung mga kapatiran para makalabas si Peter and dininig ng Lord. Amen? So, mag-join po tayo sa ating IP at 8 p.m. during Mondays. Para ma-experience natin ang kabutihan ng Lord. Sama-sama tayo magsasaya gaya nila. Amen po? So, walang system, walang authority, no one, nothing can overpower the Lord. So, kung tayo man po ay nag-oppose, kung tayo man po ay fighting God sa kagustuhan ng Panginoon, let us be reminded that the power of God cannot be contested. So, ibig sabihin, tayo ay mag-fail. Amen? So, sa pangalawang points pa natin, God's punishment cannot be avoided. To fight God is stupidity. We are stupid. Yes, at times. Hopefully not at all times. So yun, God's punishment cannot be avoided. So every time we oppose, we disobey the Lord, ito lagi ang mangyayari sa atin. Every time we do it, we face punishment. Sino nang gusto ng punishment? So kung alam natin sarili natin na may ginagawa tayong hindi maganda sa harap ng Panginoon, ito yung reminder. God's punishment cannot be avoided. So yan sa verse 20 to 23. Hindi ko nababasahin para So ngayon, itong si Herod, after nang sinearch niya si Peter na nawala doon sa preso, pumunta siya ng Caesarea. Pumunta siya dito sa lugar na to kasi dito mayroong political issues and he is there to have administrative pag-manage niya. So here is Tyre and Sidon. So under his pamamahala. Ngayon nagkakaroon sila ng conflict with King Herod. Ngayon gusto ni King Herod na tanggalin ang kanyang supply. Kasi itong countries, lugar na to, they depend on the supply of food kay King Agrippa. So, kailangan nilang makipag-usap, makipag-deal kay King Herod. So, ngayon, kailangan nila si Blastus. Si Blastus po ay kanang kamay, Chamberlain. Siya pong namamahala kasama ni Agrippa doon sa mga financial or mga supplies related to other places like this. So, kailangan nilang kausapin si Blastus. Si Blastus kasi siya yung nagme-mediate from the representatives of every province, every place with King Herod. Siyang namamagitan sa dalawa. So, since itong dalawang places, yung representatives dito, kinausap niya si Blastus upang magkaroon ng peace order. Kasi doon sila nakadepende, mawawala sila ng supply.
So, anong nangyari? One day, itong si Herod, nagkaroon ng time na mag So, Herod sat on his throne. Nag-ano pa siya ng magandang damit, silver, ganun. At nagkaroon siya ng public, anong tawag doon sa presidente, nagsalta for the country? Sona. Nagkaroon siya ng sona, parang ganun, declaring kung gaano siya ka-powerful in these cities, in these mga lugar. Kung karoon siya ng sona. And then, syempre narinig natin kanina, binasa ni, anong sigaw ng mga tao? Voice of God and not of man. Tuwang-tuwa naman itong si Herod, kasi puring-puri siya sa mga tao. Parang na siyang isang God. So, ano nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanya? An angel struck Herod with an illness. Yun po ba? Alam niyo kung paano siya namatay? Sabi ng isang Jew historian, paano siya namatay? Eaten with worms. Imagine nyo yun? Kakainin ka ng worms. At nasabi pa na mayroon siyang abdominal pain. So siguro yun na yun. Mayroon mga worms sa tiyan niya. Abdominal pain nangyari. Then 5 days niya yun na naranasan. Imagine nyo yung kung gaano kasakit yun. So, sa kanyang pagkuha ng glory, kasi tuwang-tuwa siya, hindi niya binalik sa Lord ang glory na siya yung nagbibigay, siya yung may akda ng lahat, na siya ang may gawa ng lahat. Pero instead, kinuha niya yung glory. Kaya nagalit ang Panginoon and strike siya with illness. Okay po? So, Herod died. So, ngayon, God punishment cannot be avoided. So kahit na itong ginawa ni Herod, imbes na ibilik niya sa Lord ang kanyang glory, he accepted worship as a God. Siyempre nagalit ang Lord. Kasi sabi nga, the Lord do not share His glory. So yun. So anong nangyari? Dahil sa ginawa niya, yun nga, God strikes the Lord, the angel of the Lord came and strikes him with illness. At ganun siya excruciating. Napakasakit yun. Kunting nga lang na mayroon ka nakain na hindi magana, di po, masakit na. How much more na mayroong mga bulati dyan sa loob ng katawan mo. Di ba mayroon na yung modern flesh-eating disease or bacteria ba yun? So yun. God does not share glory, His glory with anyone. So, wag nating akuin ang glory. Sa Lord, lagi ang papuri. Uy, napaka-talino mo. Wag mong akuin. It is from the Lord. Uy, ang ganda ng ganito mo, it is from the Lord. Tingnan natin nangyari kay Agrippa. Dahil kinuha niya yung glory and strike dead siya with the illness. So, be careful po tayo pag ating kinukuha yung glory. Kasi ayaw ng Lord ng ganon. So, fighting God leads to inevitable judgment. Fighting God leads to, sabi ko kanina, consequence. Meron talagang punishment. At hindi yun pwedeng ma-escape. So, ating pong i-assess, mga mali natin, lahat tayo ay not perfect. At any point of our lives, meron tayong mga mali na ginagawa. And this is a reminder for all of us. Punishment of God cannot be avoided. So said, mas maganda na gawin ang kalooban ng Lord kaysa maranasan natin ang punishment ng Panginoon na hindi natin alam kung kailan magangyari or kung ano ang gagawin ng Lord sa atin. Clear po? But for sure, punishment will come pag tayo ay may maling ginagawa in the eyes of the Lord. So, power, status, influence cannot protect anyone. So, wag tayong mag-depend sa ating mga sarili. Wag tayong mag-depend kung anong meron tayo. Wag tayong mag-depend kasi nandyan si governor, nandyan na pwedeng mag-protect sa atin. Walang pwedeng makaprotect sa atin kundi ang ating Panginoon lamang. Amen. So, yon. Sa ating last verse 24 and 25. Sa lahat ng ginawa ni Agrippa, sa lahat ng kanyang mga
persecutions, sa lahat ng kanyang ginawang pag-stop, sa pagpatay kay James, sa pag-execute sana kay Peter, lahat ng yon ay kanyang ginagawa to stop yung will ng Lord, which is mag-spread nga ang salita ng ating Panginoon. Dumami pa ang Christians. So kahit na ano pang gawin natin, kahit ano pang gawin na pag-oppose, the will of the Lord will always be will always be mangyayari. Anong tawag doon? Prevail. Will always prevail. Di po bang? So, ayan. Aside sa mga ganun, sa kabila ng mga nangyari, the church grow, nakalabas si Peter. Siyempre si Peter will not stop sharing the word. And every time si Peter nagsasalita, dahil sa power, sa salita ng ating Panginoon, always there is conversion sa mga nakakarinig. So, ilan yun ang unang na-convert nung si Peter? 3,000. Then, naging 5,000 ulit. Ganun ka-powerful ang word ni Lord. Hindi si Peter, yung word ni Lord. So, yun. So, ito namang balik tayo kay Barnabas, Saul, and John. After na nangyari ng lahat ng yon, nag-deliver sila ng mga refunds sa Jerusalem goods. Kasi that time, nagkakaroon ng famine. And then they returned to Antioch. So, yan po, nung sabi ko kanina, despite of lahat ng persecutions, the word of God grow. Ngayon sa atin naman, kahit mawala man tayo sa church, mag-stop man tayo sa ating ministry, the church will continue. Yung simbahan ng Panginoon ay magpapatuloy. So, wag nating isipin na dahil sa atin nandyan ang church. It is always because of Jesus Christ. So, opposition does not stop God's plan. Walang pwede makapag-stop sa gusto ng ating Panginoon. He will always use somebody. He will always use circumstances in life sa ating mga buhay para mapangyari ang kagustuhan ng Panginoon sa ating mga buhay. So, nothing can stop. Kung anong plano ng Lord sa iyo, maging matigas man ulo mo, it will always prevail. Trying to stop God is like sweeping back the ocean tide. Kaya ba natin gawin to? Ibalik mo nga yung alon. Narinig natin yung suntok sa buwan. Kaya ba natin suntokin ng buwan? Ha? Sino na nakasuntok ng buwan? Kuya Mark. Successful po ba? Successful? So, ganito pong mayayari. Suntok sa buwan, pag-usapan natin mamaya. So, pangatlong point, God's purpose cannot be frustrated. God's purpose cannot be stopped. It will always come and come and come according to His time, space, and will. Amen po? God's mission will always succeed. So, kahit anong gawin natin na pag-stop, kung ayaw mo mag-serve, the church will continue. The church will grow. So, sinong logi? Tayo, syempre. So, yun po ating topic for today. The stupidity of fighting God. Anong points number 1 natin? Second, so, gugustuhin pa nating kumalaban sa ating Panginoon. With all of this, siguradong talo tayong. So, wag nating i-oppose ang ating Panginoon. Wag nating ipilit ang ating mga gusto. Let us align our lives. Let us seek the Lord kung anong nararapat nating gawin. So, in conclusion na po, fighting God is a losing battle every way. Dahil we cannot overcome His power, we cannot avoid judgment, tayo lagi ang lugi, and His plans, walang makakapigil sa Panginoon.
Kahit anong gawin ng sino man, the plan of the Lord will always be there, will always prevail. So let us stop opposing God. Let us stop disobeying God. Let us stop doing evil in the eyes of the Lord. Let us stop doing wrong in the eyes of the Lord. But instead, anong gawin natin? Align with Him instead. Paano maging align kung di tayo nakakarinig ng Kanyang word? So patuloy tayong makinig ng Kanyang salita, patuloy tayong magbasa kasi hindi natin alam kung ang ayaw ng Panginoon, kung hindi natin alam si Lord, kung ano bang ayaw niya. Paano natin malalaman yun kung di tayo nagbabasa ng Bible, hindi nakikinig ng mga preaching? Amen po. So, alamin natin, kilalanin natin sa Panginoon. So, mag-attend po kayo sa Bible study natin every Tuesday and Wednesday. Alas 8 po yun. Pag free po kayo, sama-sama tayo. So, align with Him instead. So, yun po. And hindi pwede sa Lord yung bukas na kay Lord ka, ngayon na kay Lord ka, bukas hindi, the next day na kay Lord ka, hindi pwede yung ganon. It's either we are with Him or we are against Him. Sabi nga niya, he that is not with me is against me. So walang gitna. Dalawa lang, you are for the Lord and you are the enemy of the Lord. So saan tayo dito? So self-reflection po. And the only way to be on God's side is through faith in Jesus Christ. Sino po si Jesus Christ? Ang ating Savior, God the Son. And kung tayo po ay nakakaisip na tayo ay we are against the Lord, we are fighting God, we are opposing the Lord, ang message po ng Panginoon ay turn to God. Turn to Him. Repent. Baguhin ang ating mga maling ginagawa. By the help of the Lord, we can do it. Pero syempre, pag atin lang, wala tayong panalo dyan kasi we are weak. Our flesh are weak. So we always need Jesus. So turn to Christ, align our lives with anong gusto ng Panginoon, and become part of God's purpose. Become part of God's church rather than opposing ating Panginoon. Kasi wala talaga, lugi tayo. Failure tayo lagi. Walang mangyayari sa atin. And kung ating pong maalala, even before, marami nag-oppose kay Lord but always fail. Isa na nga si Agrippa the first. So yan po ang ating preaching for today, the stupidity of fighting God. So yan po, tayo po ay manalangin.